What can you contribute to the company? Hala, ito daw. Hala, di yun kasama sa pinag-aralan ko sa school. Hala. Ay, alam ko na. Bakit po may ambagan? Wala po akong dala na pera. Hindi po ako na-inform. Tama pa yung nasagot ko. Kinakabahan ako. Okay. Eighteen years old lang ako nung nagsimula ako magtrabaho. Kung paano, saan at bakit. And next time na lang natin pag-usapan. Sa ngayon, ang gusto ko munang ikwento ay ang iba-iba kong nakatrabaho. Si Paper Straw. Bakit? Kasi kagaya ng Paper Straw, itong mga tao na to, madaling mapagod at ang pinaka nakakairita sa kanila, sip-sip at bida-bida. Alright, so para maabot natin ang ating quota, Grabe no, sir. Sobrang galing mo talaga. Alam mo, sir, dapat ikaw ang nating branch manager. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Ang sip-sip. Kung ano-anong kasip-sipan. Blah, 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 blah. Hala? Hayop, umalis. Sila yung mga tao na kulang na lang gawa ng rebulto yung mga managers nila. Anong motivation nila sa ganyan? Di ko lang. Maaaring gusto nila favorite sila or gusto nila ng increase, dagdag na sahod. Pero kahit ganon, sila rin yung hindi kagalingan magtrabaho. Nakakainis lang. Hala, ginagawa niya, te. Te, di ko alam. Umiiyak pa ata, oh. Alis na tayo. Kakatakot. Sir, SL po ako. okay, stop. Bukod sa ganda daw, init lang ng ulo ang ambag nila. Kung di siya late, absent siya. Pero pagbalik nila, galing sa absent nila, nangingitim na sila. Tan na yung balat nila. Wow naman, di ba? Sila yung cowork mo na sobrang ayaw mag-work. Mataas ang boundaries as a worker, meaning gagawin lang ang kanya at wala ng iba. Okay lang naman sana yung may boundaries ka sa trabaho. Pero dapat hindi ka na nang lalamang sa katrabaho mo by being absent or late. At sobrang non-contributing, best in late na lang dapat ang award nila. Nakakahiya naman na ma-awardan ka as papigat of the year ng mga katrabaho mo, di ba? Kung meron kang mga katrabaho na sinusumpa, itong pangatlo, sila naman yung dahilan kung bakit ka nakaka-survive sa work mo araw-araw.
Pautang mo na ko muna mag-bite ng lunch ko. Grabe, be. Sobrang kapal ng mukha mo. Pare-pares tayo may trabaho, ah. May papakita ako sa inyo. Sila rin yung kasama mo mapagalitan ng HR. So, bakit kayo nagluto sa pantry? Alam niyo ba na nag-alarm yung smoke detector natin? Hello, may CCTV pala dun. Ikaw kasi, bakit ka nagaya magluto ng Hindi sinigang? po kasi masarap yung mga tinda sa pantry. Alam niyo ba, feeling ko, kaya may drug test taon-taon sa mga opisina, dahil may mga empleyado na kagaya namin, masyadong madaming kalokohan. Joke lang, di kami adik. Minsan, madami ka matututunan sa kanila. Minsan naman, kwento ang madami, yung work yung konti. Pero ganun pa man, malaki pa salamat ko sa kanila kasi kung wala sila, tagal na ako sumuko. Baka matagal ko na sinunod yung opisina namin. Toxic managers. Okay. Silang mga toxic manager ang dahilan bakit nag-walk out ang mga empleyado sa kumpanya. Akala mo naman, mamanahan sila. Siyempre, hindi. Boss lang sila at hindi nila pagmamay-ari ang mga empleyado. I resign. Joke lang, marami akong bills. Para sa akin ha, kayang tiisin ng empleyado ang pagod sa trabaho, maliit na sahod, init ng biyahe. Pero yung pagod ka na nga, tapos minum-minuto binabantayan ka pa, nakainis, hindi ka makatrabaho ng maayos. Ito yung ka-work mo na parang walking 7-Eleven. Lahat na ata ng kailangan mo, binibenta nila. Parang motivation na lang ata ang di nila kayang ibigay sa'yo. Sakit ng ulo ko? Oh, may Advil ako. 7 pesos isa. Sige. Sila yung ka-work mo na todo grind. Kung sa work, tinda, at kung ano-ano pang binibenta, sigurado ko may binibenta rin na insurance yan. Convenient rin naman na benta sila ng benta na kung ano-ano kasi minsan pag tinatamad kang lumabas, edi nandyan lang sila. Okay, isa ulit to sa mga masarap na kasama sa trabaho. Mga good worker. No drama, no issue. Tamang trabaho lang. Kung para sa iba, ang boring nila. Para sa akin, okay sila kasama kasi hindi sila nakaka-istorbo or nanglalamang sa kapwa. Good morning! Kape tayo, ah? Ay, hindi pa break Tsaka may baon na akong kape, oh. Wow, ang okay mo naman mag-work. Lo, palibasa siya hindi nagtatrabaho. Sila yung tipo ng trabahador na mauunahan pa yung deadline. Kung para sa iba, papansin or bida-bida,
Para sa akin, hindi naman. Kasi ginagawa lang naman nila yung trabaho nila. Tsaka, malay natin, breadwinner sila, kaya ginagalingan nila. Yung ganitong tipo rin ng mga katrabaho, yung nakakahawa, yung kasipagan. So, might as well surround yourself with people na sineseryoso ang mga trabaho nila. Nakakatuwa yung mga ganitong boss or manager kasi naiintindihan nila na ang bawat empleyado ay may kanya-kanyang buhay at hindi naman all the time nagtatrabaho or trabaho ang nasa isip nila. Overall, a good boss, overall, a good person. At nung nagkaroon ako ng gantong manager, ginalingan ko talaga kasi alam kong alaga ako at saka hindi masasayang yung pinagtrabahuhan ko at saka yung talent ko. Doon din ako lubusang natuto kasi nakita ko or na-observe ko from their performance at saka sa mga coaching sessions namin na naiintindihan nila kami. Tingin ko ito yung kailangan maintindihan ng mga kabaliktaran nila, yung mga toxic manager, ng malasakit, kabaitan, empathy, goes a long way. Kung alagaan mo, mga empleyado mo, sigurado ko, alagaan din nila yung trabaho na meron sila, tsaka yung business mo. Negatron. Ito yung mga ka-work mo na sobrang daming reklamo sa buhay. Balita ko, tataasan daw nila yung koto natin. Kakaupo pa lang nila, hindi pa sila nagta-time in. Kung ano-ano nang sinasabi. Hindi ko naman sinasabi na bawal magreklamo sa trabaho. Pero syempre, hindi dapat araw-araw at hindi dapat palagi-lagi. Hello si ate. Ano ba sinasabi na ito? Di ko naman siya kilala. Balita ko, tataasan daw nila yung koto natin. Oo, nakapagod mag-work, pero mahirap maghanap ng trabaho, lalo sa panahon ngayon. Kaya kahit gano'n nakakapagod, dapat i-appreciate rin natin ang kung anong meron tayo. Dapat magwerga na tayo. Go, go, go! Marites. Okay, ito yung mga ka-work mo na pumapasok lang para sa chismis. Ang gagawin pa nila magtatanong-tanong kung anong meron, tapos kukwento rin nila sa iba. Madalas yung kwento nila may dagdag o bawas na. Mag-iingat ka sa mga ganitong katrabaho dahil sigurado ako na i-chismis ka rin nila. Okay lang naman malaman yung mga balita here and there, pero yung huwag ka na magkakalat ng mga fake news. Storbo ka masyado sa mga katrabaho mo Tsaka may mga tao na walang pake sa chismis mo. Company crush. Ay, wala ng coffee. I love you.
Sa'yo na to, sa'yo na rin to. Pati ito, sa'yo na. Alam mo natatapos ang crush sa high school. Hindi, umaabot hanggang trabaho. Sila yung mga ka-work mo na laging inspirasyon mo sa araw-araw. Usually, mga tao to sa ibang department na talaga namang inaabangan mo kapag ka-lunch at break. Kapag may mga company-wide competitions din, sila usually yung pinipili ng mga managers at mga team leads ninyo. Tapos, ikaw naman, imbis na trabaho ang inatupag, inalam mo. Inalam mo ang pangalan nila para ma-stalk mo sila sa social media. Tapos malalaman mo na may jowa na pala. Syempre pag may girlfriend o boyfriend, huwag niyo nang asahan. Ha? Huwag kayo naninira ng relasyon. At the end of the day, kung sino man ang makasama or makahalubilo mo sa trabaho, lagi mo na lang tandaan na lahat kayo magkakasama sa isang lugar to work and survive life. Kaya just be kind kasi lahat ng makahalubilo mo for sure merong pinagdadaanan. Tsaka magtrabaho ka ng naayon sa job description mo. Masama ang magtrabaho ng sobra. Diba nga sabi nila, lahat ng sobra masama. Duh. And siguro ito yung pinaka natutunan ko for working in such a long time. Magpahinga ka. Magpahinga ka kaysa mapagod ka ng tuluyan. Magpahinga ka tapos work ulit. Kasi ganun talaga ang buhay. Ayun lang, tao tayo. We need some rest. Speaking of rest, I need some rest. Bye-bye. Hoy, mag-subscribe ka naman. Mahiya ka naman.